Okay? So magandang araw po muna sa bawat sa atin. Pinagpalang araw po ng Sabado, second Saturday of the month of October 11, 2025 po. Thank you, Lord. Napakarami pong mga biyaya, pagpapala na naranasan, natanggap po natin sa Diyos. Ito pa lamang po pasimula ng buwan ng October. Sapagkat kahapon po, October 10, ay nagdiwang po ng ika-13 taong kapanganakan ang aming apong lalaki na po si Josiah Franco Tuason, 13 years old. Actually hindi po hindi hindi masabi na nagdiwang kasi wala pong celebration. Wala pong celebration, walang handa, as in wala. Po. Thank God. Lalo na kalakas po ng ulan kahapon doon sa sa lugar namin sa Angeles. Po, sabi ko po sa inyo talagang po. Hindi malakas po ang ulan talaga. Malakas ang ulan kahapon. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa kanyang kabutihan. Sa ngayon po, po. Okay, marami din pong nag-birthday. Kasabay po ng apo ko kahapon na hindi ko lang po yung mga pangalan, pero happy birthday po sa inyong lahat na nag-birthday kahapon, yung mga magbe-birthday ngayon at saka bukas at saka sa mga susunod po na mga araw pa. Salamat po sa Panginoon na dinagdagan pa po niya ng 1 taon ang buhay na ipinahiram po niya sa bawat isa sa inyo. Salamat po. Tayo mo po na hindi man tayo nag-birthday kahapon bukas sa makalawa. Ang ipagpasalamat po natin ay yung kabutihan ng Diyos na tayo po ay dinadagdagan niya araw-araw. Bawat araw ay dinadagdag po niya sa ating mga buhay. Salamat po na patuloy po nating nararanasan, nakikita, nadadama na namamalas ang mga biyaya, ang mga nilikha, mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti po niya sa atin. Amen. Okay, so much for that. Ang ating po pag-aaral ngayon ay katuktong lang po ng pinag-aralan po natin noong nakaraang Sabado na binigyan po natin ng titulo na What God Said, God Will Execute It. So, ngayon po, What God Said, God Execute. Ang subtitle po niyan ay The Great Promise. Ano po? The Great Promise, ito po ang part 2 ng What God Said, God Will Execute. Okay. Dito po sa Biblia, makibukas po kayo sa inyong mga dalang Biblia. Ano po? Dito po sa aklat po ng Genesis. Doon po sa unang aklat po ng Biblia yan. Genesis, kabanatang 3, talatang 15. Ito po yung great promise na sinasabi ko sa inyo. Pangako ng Diyos na talaga namang pinakadakilang pangako na pwede nating masabi na, Diyos, salamat po. Ito lang ang pangako mo na talaga namang labis-labis, sapat-sapat, nandyan na lahat. No po? Okay, ganito po. Actually po, anong background po nito? Ano po? Ang background po nito, kabuuan po ng chapter 3 po ng aklat po ng Genesis. Sa taas po yung nagkasala ang tao. Ano po? Ang ano po ay ganito. Yung ahas, siya po ang pinakatuso sa mga nilalang ng Diyos. Ano po? Sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Na nandoon po sa may halamanan ng Eden. Nagkataon na bago pa mangyari itong tagpong ito, ang Panginoong Diyos, itong si Yahweh, si Jehovah, the Great One, the Almighty, the Creator, the Alpha and the Omega. So, siya po ay nagsabi na sa kanyang
nilikha sa kanyang nilalang na si Adan. Ano po ang ating ninunong si Adan? Na ang sabi niya, lahat ng nakikita mo dyan sa hardin, sa halamanan, pwede mong kainin. No? Yung mga prutas niyan, mga bunga niyan, pwede mong kainin maliban lang sa isang puno na puno ng pagkaunawa. No? Yun po ang iisa lang po ang utos ng ating Diyos kay ninunong Adan. Yung mga biyaya at pagpapala, provision ay nandiyan na lahat. Isa lang po ang ipinagbawal ng Diyos. Ngayon, nung nandoon nasabi na niya yung kay Adan, tapos po, nandiyan na lahat yung mga nilalang na mahayop, mga ibon, mga halaman, mga isda, lahat po ng mga kailangan na maaring kailanganin ng tao ay nandoon na po kasama na ni ninunong Adan. Subalit nakita ng Diyos na isa man sa mga nilalang niya na ito sa kanyang mga nilikha ay hindi ito katugma sa pangangailangan ni ninunong Adan. So itong ang Diyos ay nagsabi na kailangan magawan ko siya ng isang katulad niya. So pinatulog po niya itong si ninunong Adan at kinuha niya ang isa sa mga tadyang ni ninunong Adan at ito po ay kanyang kumbaga ito po ay ginawa niya na isang babae. Ito po nga po ay si Eva. Ngayon, dumating po yung panahon na itong si Eva ay nandoon po sa halamanan, doon po sa may hardin. Siya po ay namamasyal, siya po ay nandoon. Pero nandoon pa rin po yung ahas, yung pinakatuso sa mga hayop na nilalang o nilikha ng ating Diyos. Ang sabi po niya kay Eva, sinabi nga ba ng Diyos na totoo nga ba? Sinabi ng Diyos na huwag ninyong hawakan ang bunga ng punong yan ng kaalaman at ng pagkaunawa. Ang sabi ng ahas kay Eva. Ang sabi, yung pong salita yung huwag hawakan. Ang sabi ni Eva, hindi naman po na ang sabi po ay huwag kakainin. Ano po? Huwag kakainin. Kasi po ganito ang mangyayari. Sumagot ngayon itong ahas, sabi niya, hindi totoo yan. Sabi niya, pag ikaw ay kumain yan, ikaw ay magiging matalino, mabubuksan ng iyong pagkaunawa, malalaman mo ang lahat-lahat. Ikaw ay magiging parang Diyos. Yun po ang sabi niya. Kay Eva. So itong si Eva, wala siyang kamalay-malay doon. Narahuyo siya. Kumbaga, na-trick siya. No? Nagoyo siya, naloko siya. Na hikayat siya na kainin ang bunga ng puno ng prutas na yun. Ngayon, pagkakain niya, binigyan pa rin niya itong si Adan. Samantalang itong si Adan ang kinausap ng Diyos na huwag kakainin ang bunga ng puno ng bibigay ng pagkaunawa at ng kaalaman. Kinain pa rin niya. Alam po ninyo, doon pa lamang po, kung susundan po natin yung kwento, yung pong pakikipag-usap ng babae doon sa ahas, maling-mali na po yan eh. Isipin mo, kakausapin mo yung ahas. Kakausapin mo yung ahas. Hindi, tama po ba yun na Kaya po tayo na kayo mga nakikipag-usap yan, nakikipagkwentuhan yan, titingnan po ninyo, baka ahas na po yung kausap ninyo. Nirarahuyo kayo, niloloko kayo, ginugoyo kayo, at kayo po ay hinihikayat na gumawa ng ganito, isang bagay na ipinagbabawal o labag sa kalooban ng Diyos. Ngayon, itong si Adan ay nandoon nung nakikipag-usap itong si Eva doon sa ahas. Hindi man lamang niya sinaway yung kanyang kapartner. Tayo po ng mga lalaki, titingnan din po natin kung sino po yung mga nakakasama, nakaka-fellowship, kumbaga, dun sa malalim na salitang Tagalog na, yung po mga nakakaututang dila na
yung talagang nakikipagkwentuhan. Ano po? Ano po natin? Ano po? Ano na? Paalalahanan po natin sila na sino ba yung kausap mo? Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Yun po yung ano na yun eh. Tapos po, mali na. Inutusan siya, sinabihan siya ng Diyos na huwag kakainin niyo. Tinanggap pa niya. No? Ano po ba ninyo kung anong ginawa niya doon? Kinonsinti niya. Hindi na niya binawalan ang kanyang asawa, ang kanyang kapartner, na huwag kakainin yun. Siya rin po ay nakikain-kain na rin. No po? Tayo po ng mga lalaki, titingnan po natin kung ano po yung mga idinudulot na pagkain sa atin. Kahit na pa ng asawa na ano. Huwag po yung, pag nandyan sa ano, sige lang, dukwang lang, kain lang. No. Alamin po natin kung ano yan. Yung po mga hindi literal na pagkain na sinasabi ko. Ano po. Yung pong, kung ano po yung mga kinukwento, sinasabi ng asawa mo, o ng mahal mo, o ng irog mo, hindi ko mo siya asawa mo na nagkukwento siya, tanggap ka lang ng tanggap dun sa mga sinasabi niya. Alam po niyo, ako hindi po siguro medyo maano po ako na kumbaga estricto. Doon lang po sa panonood ng TV. Doon lang po sa panonood ng TV. Sinasala ko kung ano yung pinapanood nila Yung mga telenovela, mga ganyan na mga magic na yung magalit na sa akin kung gusto magalit na. Sipin mo, panunuorin mo, asawa ng aking asawa. My father wives. Ano po? Yan na doon pa lamang po sa mga titulo. Alam mo na kung ano ang kalalabasan niya. Tapos po, yung mga magic ngayon na pinapalabas sangre. Alam po niyo, biblically speaking po, nandiyan, mali, bawal. Panunuorin, pinagbabawal nga, sabi nga, wag kayong magkikipag-ugnayan sa mga nagpa-practice ng mga magic. Hindi nga nagkikipag-ugnayan, pinapanood mo pa ka eh. Kaya ba, titingnan po ninyo, babantayan po ninyo yung pinapanood. Maski na po yung mga balita na minsan, maniwala po kayo sa hindi. More than 3 months na po akong di nanonood ng TV. Itinigil ko po ang panonood ng TV. Kasi po napansin ko paulit-ulit pag pinag-usapan si ganito, ito na lang ang pinag-uusapan. Pinag-usapan yung flood control, yun na lang ang pinag-uusapan. Pinag-usapan si BP Sara, lahat araw-araw, maghapon, magdamag, yun na lang pinag-uusapan. Walang walang improvement, walang development para sa ating bayan. Pag nasabi na ng minsan, tama na yun, iba naman. Yun lang po yung sa akin. Po. Ngayon, tuloy po tayo dito sa ating so, itong binigyan niya ng pagkain ng kinain ni Adan yung prutas. So, nagkasala sila. Nabuksan yung kanilang mga mata. Napansin nila, doon po nila napag-unawa na sila po ay hubad. At tamang-tama po, yung pong kalamigan ng hapon, bandang 3:00 po ng hapon yan. Narinig nila na naglalakad ang Diyos doon sa hardin. Hinahanap sila. Ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Sipin po niyo, tatawagin ng Diyos ang pangalan mo. Ang sabi niya, nasaan ka? Ang sagot nagtago po ako kasi natakot ako sa iyo. Kasi po hubad ako. Alam po ninyo, doon pa lang nalaman na ng Diyos na nagkasala siya. Pero, ang po doon, kunyari, hindi alam ng Diyos. Bakit? Sino ba nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kinain mo ba yung alam ng Diyos? God knows. Kumbaga, ang hinihintay lang ng Diyos doon ay humingi ng tawad itong si Adan. Hindi na nga siya humingi ng tawad. Nagtago pa siya, pinagtaguan pa niya ang Diyos. Nagtago siya.
doon sa likod ng mga halamanan at ang ginawa niya, kumuha siya ng mga dahon, kanyang pinagtagpi-tagpi upang matakpan ang kanyang kahubaran. Kaya pagdating po sa sinumpa po, nagalit po ang Diyos. Ang sabi po ng Diyos kay sa ano, bakit kinain mo? Kasi po yung babae na binigay mo sa akin. Kasalanan pa ngayon ng Diyos na binigyan si Adan ng kanyang kasama. Ang sabi po niya, yung kasing babaeng ibinigay mo sa akin, pinakain niya ako. Kasalanan ng Diyos. Tinanong ng Diyos itong si Eva, bakit mo kinain yan? Kasi po yung ahas. Ano po? Kasi yung ahas. Sabi ng, ay bakit mo kinain? Wala naman ituro yung ahas. Ano po? Wala naman. So pinarusahan sila rito. Ang sabi ng Diyos sa pansinin po ninyo ito. Baka hindi pa po ninyo Baka hindi pa po ninyo alam kung ano ang yung dating sitwasyon o kalalagayan ng ahas. Chapter 3 verse 14 pa lang po. At sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang ay yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Alam po ninyo ito? Tingnan po ninyo, ang sabi po niya rito, ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad. Ibig pong sabihin, dati yung ahas nakatayo, naglalakad. Pero ngayon po, sa panahon na ngayon, hindi mo na alam kung sino yung ahas, kung yung gumagapang, nagpupunta sa ganyan, o yung nakakasalubong mo na naglalakad. Yung mga tinatraidor ka, yung mga niloloko ka, yung mga dinadaya ka, marami po ngayon sa gobyerno. Marami po. Titingnan po natin kung sino po yung mga nakakausap natin. Ano po? So, ang sabi po dito sa verse 15, ito po yung great promise. Nagkasala na itong si Eva at saka itong si Adan. Ano po? Nagkasala na itong si Eva at saka si Adan. At itong ahas ay nagkasala na, siya ay pinarusahan na, siya ay gagapang. Yun ang parusa sa kanya at ang pagkain niya ay alikabok, ang sabi ng Diyos. Pero pagdating po dito sa verse 15, ano po ang sinabi? Kayo ng babae. Kausap po niya dito yung ahas. Kausap po ng Diyos. Ito po ang pangako. This is the great promise of God. Kayo ng babae ay laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya'y maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. Ang sabi po ng Diyos, kayo ng babae ay laging maglalaban. Yung ahas at saka yung babae, ang siyang palaging maglalaban. Yung binhi mo at binhi niya, yung anak niya at anak mo ay maglalaban. Yung anak mo ang dudurog sa ulo niya. Dito po ay pinropesay na o ipinangako na ng Diyos ang pagdating po ng pagtatubos. Pagka patawad sa mga kasalanan, mayroon na po ipinangako. Ano po? Dito po sa basahin ko po sa English. Ano po? Mas maganda po kasi ito sa English . Genesis chapter 3 verse 15. Diretso na po tayo doon. Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. Yung pong seed ay ang ating Panginoong Hesus Kristo na darating. Siya po ang magiging tagapagligtas. This is the great promise. The first great promise of God. Doon po sa sangkatauhan na nagkasala. Yung pong mga na ito . Tapos po yung ang title po natin, The Great Promise. What God said, God will execute. Ano po? What God said, God will execute. Basahin po natin sa Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19, kung ano po sinasabi patungkol po sa ating Diyos. Ganito po ang sinasabi. God is
a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. God is not a man that he should lie. So pag ano po ang sinabi ng Diyos, yun po ang kanyang gagawin. Kung ano po ang sinabi ng Diyos, yun po ang mangyayari. Ano po? Pareho po dito. Sa ating pong sa ating pong babasahin. Magmula po dito sa pagkalalang Genesis chapter 1. Makita lang po natin. Ano po? Alam naman po ninyo kung paano pasimula ng pagkalikha eh. Pero ganito po ang sinasabi. What God said, God will execute. Ganito po ang sinasabi. Kung ano ang sinabi ng Diyos, ito ay kanyang gagawin. Nang simula, Genesis chapter 1, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay walang panghugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Verse 2. Ito po, sinabi ng Diyos, God said, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasihan ng Diyos na ito'y mamastan. Ano po yung mga doon? God said, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun po ang napangyayari. Magkaroon ng liwanag. Ang sabi po dito, ano po? Magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. Ang dilim ay tinawag naman niya na gabi. Dumaan ang gabi. Okay. Pagkatapos po, verse 6, sinabi ng Diyos, God said, magkaroon ng talawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Ano po yan? Nagkaroon po ng kalawakan. Nahiwalay po yung ulap dito sa lupa. God said, kung ano po ang sinabi ng Diyos, yung po ang mapangyayari. Kung ano po ang sinabi ng Diyos, yung po ang kanyang gagawin. Ang sabi po sa Biblia, Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na hindi siya po magsisinungaling. God is not a man that he should lie. Ano po? Okay. Sa dami po ng mga bagay nito natin na yung po God said, let there be light. Nagkaroon po ng pero alam po ba ninyo na yung pong mga bagay na iyon na sinabi ng Diyos na they did not just exist basta nandoon lang sila dahil sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, nandoon lang sila. Basta nandoon lang. Hindi po. They were made for a purpose. Ano po? Sila po ay nilikha, sila po ay nilalang. Dahil po, meron po silang kadahilanan, meron po silang halaga, meron po silang gagampanang tungkulin. Everything and anything that God has created, lahat ng bagay na nilalang at nilikha ng Diyos, everything that were made and fashioned and created for His glory. Lahat po ng ginawa, nilalang at nilikha ng Diyos, ito po ay para sa kanyang kapurihan. Isaiah chapter 43 verse 7. Ano po? Isaiah chapter 43 verse 7. Thank you Lord God. Napakabuti mo po sa amin. Isaiah chapter 43 Verse 7, ano po ang sinasabi dito sa Tagalog? Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Po sinasabi na 43 verse 7. Thank you, Lord God, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Lord. Thank you, Lord. Ito po yung sinasabi. Sila ang aking bayan at akin silang nilalang upang ako ay bigyan ng karangalan. I have made them. I have created them. I have fashioned them to give glory to me. Yan po ang dahilan. Yan po ang dahilan ng Diyos kung bakit po nilalang ng Diyos ang lahat. Hindi lamang po yung mga tao. Hindi lamang po ang mga taong nilalang ng Diyos na mayroong katungkulan na magbigay papuri, parangal, pagsambat, pagkilala sa ating Diyos. Lahat po yan.
mayroon pong ano, alam po ba ninyo yung mga ibon? Yung pong mga ibon, nilalang po ng Diyos yan para po sila ay magpuri sa Diyos. Sila po ay umaawit. Kung papansinin po ninyo sa umaga-umaga, maririnig po ninyo yung mga ibon. Nag-aawitan yung pong kanilang mga huni. Yung po ay mga papurit pagsamba nila sa paraan po nila ng kanilang pagsamba sa Diyos. Ano po? Okay, basahin nga po natin dito sa aklat po ng mga awit. Awit 148. Psalm 148. Pasimula po dito sa verse 1. Ano po? Ganito po. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Sino pong kinakausap dito? Lahat po ng nandoon sa taas, lahat po ng nandoon sa kalangitan. Purihin sa ang Diyos. Ang sabi po, verse 2, ang lahat ng anghel magpuri, magdiwang kasaba, ang hukbo roong karamihan. Ito po ang kinakausap. Yung po ng unang bahagi, yung lahat po ng nandoon sa kalangitan, inuutosan na magpuri sa Diyos, magbigay karangalan, magbigay ng pagsamba. Pagkatapos po, dito po sa verse 2, ang sabi, lahat ng mga anghel at mga hukbo na nandoon sa kaitaasan, sila po ay nagpupuri, sila po ay sumasamba sa Diyos. So yung pong pagdakila, yung pong paglikha ng Diyos sa mga ito ay mayroon pong kadahilanan. Tapos po dito po sa verse 3, ang araw at ang buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Can you imagine that? Ang araw, ang bituin, ang buwan, sila ay nagpupuri, sila ay sumasamba. Ito po ay karangalan ng Diyos. Ang sabi po niya sa Isaiah 43:7, sila ay nilalangho, sila ay nilikha ko, sila ay ginawa ko para sa aking kapurihan. I have fashioned them, I have created them, I have. Praise God. Praise God. Everything and anything that God has made, fashioned, and created are all for His glory. Praise God. We are all created. Alam yung pong paglikha at paglalang ng Diyos sa atin. Mayroon po yung kadahilanan. God created us. God fashioned us. God made us according to His image. Bakit po? Because God is dreaming of a perfect family to fellowship with Him. Magkaroon ng pakikipag-ugnayan ang nilikha, nilalang niya, hinanyuan niya. Pero dahil po sa isang pagkakamali, ito po ay ang pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Namatay ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Nawala ang kaugnayan ng tao sa Diyos. Kung ating pong susundin, kung atin po, if you will only follow and journey, doon po sa kwentong ito, magmula po ng magkasala, itong ating ninunong si Eva at saka itong si Adan, it took 150 years. They don't have fellowship with God. Whereas ang gusto ng Diyos ay magkaroon ng perfect family, magkaroon po ng perfect relationship, magkaroon po ng perfect fellowship ang Diyos sa tao. Pero ang tao nagkasala, nagkamali na, nagtago pa eh. Ang hinihintay lang ng Diyos doon, Panginoon, patawarin mo po. Yun lang, simple word. Pero hindi nagtago pa eh. Ang sabi po sa Biblia, sila ay nagtago doon sa likod ng halamanan. Ano pa ang sabi niya? Natakot po kasi ako eh. Hindi naman nakakatakot ang Diyos. Alam po niyo, ang sarap ng buhay nila doon.
nandoon lang sila, kasama nila ang Diyos, araw-araw meron sila fellowship. Din po sa Genesis chapter 3 verse 8. Sabi po doon, bandang hapon, bumaba ang Diyos, siya ay naglalakad sa harden at hinahanap sila upang sila ay magkaroon ng fellowship, magkaroon sila ng devotion, magkaroon sila ng pagkukwentuhan. Yun ang gusto ng Diyos. Magkaroon po tayo ng pagkikipagkwentuhan sa Kanya. Yung pong nawala doon sa ating mga ninunong Eva at Adan, hinahanap din po ng Diyos sa atin yan. Yung pagkikipagkwentuhan, paano po yan? Pag tayo po ay nananalangin, when we pray to God, when we call to God, when we fellowship with God, yun po ang paraan natin ng pagkikipagkwentuhan sa Diyos. Pag tayo po ay umaawit ng mga papurit pansambang awit, yun po ang paraan po natin ng pagkikipag-ugnayan sa Diyos. Yes, that is how we communicate with God. God said, ano po sinabi niya? Pinramis po niya ang pagdating po ng manunubos ng tagapagligtas. Dahil nagkasala nga po ang ating ninunong Eva at saka si ninunong Adan. Ano po ang nangyari na? Praise God, napakabuti po ng ating Panginoon. Wala po siyang alam po ninyo, today is October. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang po. Ilang tulog na lang. Ilang linggo na lang. December na naman. Aalalahanin po natin ang pagkasilang, pagkapanganak, pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pong nangyari dito sa Genesis chapter 3 verse 15 na ipinahayag ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo magmula po doon sa panahon na yun hanggang sa kanyang pagkasilang ay 3,974. Yan po ay according biblically doon po sa index ng Hebrew and Aramaic version. Doon po sa mga Hebrew original text, yun po ang nila, yun po ang napag-aralan nila. 3,974 days ang pagitan ng pagkakahiwalay ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan hanggang sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po sa simpleng pagkaan. But even then, na nagkasala ang tao, still, hindi po pinabayaan ng Diyos ang tao. Ipinangako pa nga po niya ang pagdating ng tagapagligtas. Ano po? Yung po ipinangako ng tagapagligtas na yan. Sinusugan po yan ni Propeta Isaias. Ano po? Sinusugan po yan Propeta Isaias dito po sa Isaiah chapter 9 verse Isaiah chapter 9. Thank you, Lord God. Yung propesya po ng pagdating ng ating Panginoon Hesukristo, pagkasilang po natin. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo. Wonderful Counselor, makapangyarihang Diyos, Almighty God, walang hanggang Ama, everlasting Father, ang prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. Ang tawagin po dyan? Ipanganganak ang isang babae, ang isang anak na lalaking sanggol. Ang pangalan, siya ang mamamahala sa atin. Wonderful Counselor, Almighty God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Tapos po, dito sa nung dumating po yung pagkasilang po ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa Matthew chapter 1. Magmula po doon sa paraiso.
binabanggit na po ang patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pang mga tao no. Si Eva at saka si Adan pa lang ang nandoon. Pero ipinangako na ng Diyos ang pagdating ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Hindi pa nga tayo tao eh. Pero ipinangako na ng Diyos na tayo ay tutubusin sa ating mga kasalanan. Susuguin niya ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang nakasulat dito sa aklat po ng Mateo. Mateo 1:20. Pasimulan ko po sa 18. Matthew chapter 1 verse 18. Ganito po. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Yung pong Kristo, hindi po yan apelyido ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay kanyang titulo. Ang ibig pong sabihin po ng Kristo ay Mesiyas o tagapagligtas o the Anointed One. The Anointed One, the Messiah, ang tagapagligtas. Yan po ang ibig po sabihin ng Kristo. Hindi po yan apelyido. Titulo po yan ng ating Panginoong Yesus. Okay, ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Verse 19, isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Magiging asawa po ni Maria. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasiya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya. Ito po yung ipinangako doon sa Genesis chapter 3, 3,974 years ago. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang pangalan niya ay Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. Verse 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ano po yan? 23, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Emmanuel, God is with us. Can you imagine that? Wala pa po, 4,000 years bago pa ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinangako na ang kanyang pagdating. Ipinangako na mayroong manunubos na darating. Tutubusin tayo sa ating mga kasalanan, pagkukulang at mapagkakamali. Upang ito po, yung po mga nagawang ng ating ninunong Eva at Adan, ito po ay mabayaran. Para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po. The great promise. What God said, God will execute. Sinabi niya sa Genesis chapter 3. Nandito ngayon sa Matthew chapter 1, verse 20, verse 18 hanggang sa verse 23. Sinakatuparan. Sabi nga po sa Biblia, hindi tao ang Diyos na siya ay magsisinungaling. Never na magsisinungaling ang Diyos. Lahat po ng kanyang sinabi, lahat po yan ay gagawin niya at lahat po yan ay kanyang tutuparin. Hindi po magsisinungaling ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Purihin siya, sambahin siya, dakilain siya. Ano po? Yung pong mga nangyayari sa atin na what God said, ipapanganak po ang ating Panginoong Jesucristo, December 25. Actually, hindi naman December 25. Hindi naman po importante kung anong date ang pinanganak ng ating Panginoong Jesucristo. What matters here is siya ay dumating. Kaya yan ay November, December, October, March, April, May, June. Wala pong problema doon.
Maski na kailan po, anong panahon siya dumating, kay tag-ulan, kay tag-araw, kay kumukulog, kumikidlat, basta ang mahalaga po, ipinanganak ang tagapagligtas. Tinupad na ang Diyos ang kanyang pangako. Po, ano naman ngayon? Ano naman ngayon? Pag nandiyan na ang manunubos, ano po niyo? Ito po, ugali natin ng mga Pilipino. Natin ng mga Pilipino. Dito po sa Philippines, ito po ang may pinakamahabang Pasko eh. September pa lang, Pasko na sa Pilipinas. Kita po ninyo sa mga kalsada, sa mga bahay-bahay, sa mga building na sa mga establishmento, meron na pong mga naka-decorate na mga ilaw, mga pailaw, mga parol, mga Why? Because we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Hindi po yan mahalaga kung anong araw, panahon mo. Maski na po araw-araw, maski na yung sinasabing Holy Week eh. Pwede kang maglagay ng Christmas light na hindi po mahalaga yun. Yun nga po ang katubusan ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang tanong, tinatanggap mo ba ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Tinatanggap mo ba ang sinabi ng Diyos na ng kanyang ipahayag darating ang manunubos? Yung po dito po sa aklat po ni San Lucas chapter 2. Dito po sa aklat po ni San Lucas chapter 2, dito po nakatala yung kabuuan po ng pagkapanganak ng ating Panginoon Jesucristo. Magmula po doon sa kung paanong kinausap ng anghel ang mga nagpapastol doon sa bundok. Sinabihin niya, good tidings, magandang balita. Sapagkat sa araw na ito ay pinanganak ang anak na David. Doon sa Bethlehem, doon sa Jerusalem, ang manunubos. Yung pong nagpapastol na yun, iniwanan nila yung kanilang mga pinapastol. Pinuntahan po nila ang ating Panginoon Jesucristo doon kung saan siya ipinanganak. Pinuntahan po nila ang Diyos. Gusto po nilang makita. Gusto po nilang malaman sa kanilang mga mata mismo kung totoo ang sinabi ng anghel sa kanila. And they found it. It's true. It's real. Sila po ay nagalak. Tinanggap po nila ang Panginoong Jesucristo. Kaibigan ko, ang tanong ito ay, tinatanggap mo ba sa puso mo ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo? Tinatanggap mo ba yung sinabi niya na, what God said, God will execute. The great promise, the first great promise that God has made for all mankind. Ang pagdating po ng manunubos ng tagapagligtas. Ang ano lang dito na tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Katulad po nung mga pastol. Walang kagatol-gatol na sumunod sila, bumaba sila ng bundok, pinuntahan nila ang Panginoong Jesucristo. Yung sinilang, ang sanggol. Yun po ay tanda ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. The great promise has come doon sa panahon nila. Nandito. Ano po? Ang tungkulin po natin ngayon, tanggapin po natin, kilalanin ang pagdating po, ang katuparan ng ipinangako ng ating Diyos, ng Panginoon, ni Yahweh, ni Jehovah. Tanggapin ang katotohanang the great promise has come. Ipinanganak na ang Panginoong Jesucristo. Actually po, tinubos na niya ang ating mga kasalanan doon sa krus, sa bundok po ng Kalbaryo. Sampalatayang pagkilala sa Diyos ang siyang ating maisusukli sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po ay lumalapit, sumasabat, dumatakila sa iyo. Napakabuti mo po. Ngayon pa lamang, O Diyos, maraming linggo pa ang daraan. Maraming mga araw pa, O Diyos, ang aming bumbunuin bago dumating ang araw na sinasabing ipinanganak ang aming Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas, ang manunubos
Ang anointed one, the Alpha and the Omega. Ang bugtong mong anak ko, Diyos, Panginoon. Siyasatin mo po ang puso ng bawat isa. Mga nanonood, nakikinig, sumusubaybay po sa mensaheng ito, sa programang ito, O Diyos Ama. Ipadama mo sa kanila, Panginoon. Kailangan po nila. Kailangan po namin ang aming Panginoon Kristo, aming tagapagligtas, aming manunubos. Diyos, ang iyong dakilang pangako ay dumating na sa aming buhay, O Diyos. Ang tanging tungkulin namin ngayon, Diyos, ay tanggapin ito. Tinatanggap namin, O Diyos, ang aming Panginoong Kristo bilang tagapagligtas namin, bilang Panginoon namin. Magmula po sa araw na ito, O Diyos, Ama, ipinapangako po namin na ikaw ang aming susundin. Walang ibang Diyos sa aming buhay, kundi lamang ikaw, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po na yung bugtong na anak ko si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, okay. Papanalangin po natin yung mga may mga karamdaman. Papanalangin po natin yung mga kapatid po natin na nasa state of pagtitika. Ano po? Meron po kasing isa sa mga kapatiran doon sa lugar po namin. Siya po ay umuwi na sa Panginoon. Praise God! Kasi po, matagal-tagal na rin po siyang nagtitiis ng sakit dahil po sa kanyang karamdaman. Purihin ng Diyos na tinapos na po niya ang kanyang pagtitiis. Okay? Tapos po, tayo po ay dumalangin. Thank you, Lord God. Panginoong Jesus, Diyos na mabuti. Santong Espiritu, Diyos Ama. Tinataas po namin sa dakilang pangalan, Ama. Ang mga kapatid po namin na nag-birthday kahapon, ngayon at sa mga darating pa mga araw, O Diyos. Panginoon, ngayon pala po, pinagpapasalamat na po namin ang isang taon na pinagkatiwala mong idinagdag pa sa kanilang mga buhay, O Diyos. Ama, tinataas po namin sa dakilang pangalan kung paano sila ay pinagpala doon mga nakarang panahon, O Diyos. Higit pa na biyat, pagpapala ang kanilang mararanasan sa panahong ito na yung pinagkatiwala sa kanila. Ganun din po, Ama, tinatas po namin sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga kapatid po namin, mga anak, mga pamangkin, mga apo, na mayroon po mga exams, mayroon po mga interviews. Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng talino, karunungan, kaalaman, upang sa ganoon, Diyos, makapasa po sila sa kanilang mga interview. Sa interview sa trabaho, interview para sa visa, interview, O Diyos, para sa kanilang mga negosyo. Diyos, pagpalain mo po, Ama, ang aming mga anak, mga apo, mga pamangkin na nag-aaral. Talino, karunungan, kaalaman, pagkaunawa, ibigay mo po sa kanila. Mapurihan ka, maparangalan ka, O Diyos, sa mga nakakamit po nila ng mga karangalan. Mga medalya, mga sertipiko, mga tropeyo. Sa iyo ang kapurihan, karangal, O Diyos. Ganon din po, Ama, tinatas po namin mga kapatid po namin na may roong mga karamdaman, O Lord. Naalala po namin sa dakilang pangalan si Pastora Ricky Chan, O God. Diyos, ikaw po magpala sa kanya, O Lord. Kung saan mo po siya naroon, pagpalain po siya kalakasan, kalusugan po para sa kanyang katawan, O God. Yes, Father God. Ganon din po ang mga tinatas po namin sa dakilang pangalan, O God. Ang yung mga lingkod, ang yung mga anak, ang aming mga pastor, si Pastora Joyce, kalakasan, kalusugan ng pangatawan, O God. Kumpleto kagalingan, Panginoon. Yes, Father God. Ganon din po, Panginoon, si Mami Penny, si Bishop Jessica Andelario, O God, Ama, na nandun po sa ibang bansa. Expect blessings, Panginoon, para sa kanila. Ingatan mo sila, gabayan mo sila patubayan. Ganon din po, Panginoon, ang mga pastoral staff po sa CEMI, O God, Villa Dolores, Angeles City. Kay Pastora Joyce, kay Pastor Melvin Basilio, kay Pastor Dan Pamintuan, kay Pastora Nel Kiambao, kay Pastora Cecil Escoto, kay Pastor Rick Zapanto. Yes, Father God, pagpalain mo po sila. Ama, ang mga staff po, yes, Father God, ang mga technical staff, yes, Father God, ang mga nandoon po sa opisina, yes, Lord God, in Jesus' name,
Mangkapatiran po, Panginoon, mga servants, O God. Yes, Father God, ang mga kabilang po sa choir. Yes, Father God, mga kabilang po sa mga deacons, sa lahat po ng mga ministry, kabuuan po ng iglesia, ng CEMI, O God. Lord, I pray, pagpalain mo po ito, O God. Purihin ka. Ganon din po, Ama, kagalingan po para kay Madam Marcia Di Mabuyo, O God. Yes, Father God, kompletong kagalingan para po sa kanya. Yes, Father God. Kay Apong Tom Dison, Lord God. Yes, Lord, Father God, in Jesus' name. Kay Paz, yes, Lord God, na siya po ay nag-chill kagabi. Yes, Father God. In Jesus' name, kay Princess Gabriel, O God, na meron din po ubo. Yes, Lord God, may sinat, may lagat. Yes, Lord God, in Jesus' name, O God. Ama, mga kapatid po namin, mga pinsan, mga pamangkin na mayroon po mga karamdaman, O God, na hindi po nabanggit ang mga pangalan. Kamag-anakan ko po na nandun sa ibang bansa. Excuse. Magkamag-anakan ko po na nandun sa ibang bansa. Sa Saudi, sa Qatar, sa Jeddah, sa Bahrain. Yes, Lord God, sa Qatar. Yes, Lord God. Ganun din po sila na nandoon sa Isabela. Yes, Lord. Sila po na nandoon sa Paniki. Sila po na nandoon sa Yes, Father God. Dito po sa Tarlac, Concepcion. Yes, Lord God. Ingatan mo po sila. Ang kapatid ko na nandun sa Manga, mga anak ko, Panginoon. Yes, Lord God. Lord, I speak blessings sa bawat sa kanila. Ganon din po, Ama, sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay dito. Pagpalay mo po sila. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay. Meron po tayong sorry po. Masama rin po ang pakiramdam po. Actually, kahapon pa po. Hindi lang po ako kumikibo. May trangkaso po ako. Yes, Lord. May trangkaso po ako. Ngayong oras na ito, may trangkaso po ako. Hindi lang po inyo nakikita na pero sa totoo lang ginaw ako. Nangingiki ako. Po? Nanginginig po yun ang mga laman ko sa lamig. Okay. Meron po tayong mga gawain dito po sa may banda, dito po sa may Tarlac. Dito po sa dito po sa dito San Manuel. Dito po sa San Manuel, dito lang po yan sa sa may likod po ng ng police station. Ito sa may Cantarilla District 4. Po? Ito po ay CEMI San Manuel. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Po? Meron po silang mga Bible study na ginagawa. Meron po silang mga Bible study na ginaganap sa mga barangay po ng San Pascual, sa San Manuel, sa San Jose, sa Villa Bacolor, sa Kapanikian at sa Balingcanaway. Po? CEMI San Manuel sa pangunguna po ni Pastor August Ronquillo, District 4, Cantarilla. Po? Amen. Ganun po. Meron din po tayong gawain dito po sa may CEMI Herona Tarlac. Doon po sa may Salapungan, Bagong Bayan, Herona Tarlac. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Meron po silang mga ang ganda po ng nila. Meron po silang mga yung mga ministry po nila. Yung katatayan, yung kananayan, yung pong mga katatayan, ministry po ng mga tatay. Tapos kananayan, mga ministry po yan ng mga nanay. Tapos po yung mga kabataan. Marami po sila mga okay. Purihin ng Diyos sa mga kapatiran na ito. At yung pong gawain na yun sa may Herona. Ito po ay sa pangunguna ni Pastor Jeff Binson. Okay. Tapos po meron din po tayong gawain doon sa malayo-layo. Ito po ay CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Ulitin ko po kasi mahaba-haba. CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo.
Samahan po ninyo sila sa kanilang pananambahan. Tinitiyak ko po sa inyo, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng ating mabuting Diyos. Salamat po sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng Diyos. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pagbibiyahe pa uwi. Gabay, patnubay, proteksyon. Ilayo mo po kami sa mga panganib. Ilayo mo po kami, O Diyos, sa mga aksidente. Ihatid mo po kami payapa, ligtas sa aming mga paroroonan. Purihan ka muli, sambahin ka, dakilain ka. Salamat po ng napakarami sa pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Good day po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen. Thank you, Lord.